So kinakailangan kong bumalik ng bahay dahil meron pong nangyari. Dahil kanina pa kasi ako kinakabahan guys eh. Hindi kasi ako mapanatag ngayon. Good morning guys. Time check muna tayo. 7:25 na ng umaga. So ayun, papasok na rin ako ng trabaho ngayon. At dahil Wednesday nga pala ngayon, wala pala tayong itatapong basura. Meron bukas pero pet battle, which is Thursday po. Weather check muna tayo ngayon. 7 degrees Celsius na po dito ngayon. At sobrang lamig na po. Dahil maaga na po nag-start ang winter kahit November pa lang po. At eto, papasok na tayo sa trabaho ngayon. Magbibisikleta lang tayo. Maganda naman po ang panahon. Talagang malabig lang po ngayon. Ayan po, hindi naman siya uulan ngayon. At ayun nga pala, inabutan na naman tayo ng red light dito. So hintay-hintay lang muna tayo ng siguro mga 1 minute bago mag green light. Dahil aandang itong mga sasakyan guys. At nakarating na rin ako dito sa company namin. So time check na tayo, 7:40 na ng umaga. Magbibihis muna ako bago ulit tayo bumaba para makapag-start na tayo sa trabaho natin. Time check muna tayo, 7:10 na ng gabi. Bali kaka-out ko lang sa trabaho ngayon. At pauwi na rin ako ng bahay. Bali hindi na ako dadaan ng convenience store. Sobrang lamig na rin kasi ngayon. Para pagdating natin ng bahay, sakat na lang tayo kakain ng hapunan. Medyo gutom na rin kasi ako at hindi na rin ako nakapag-merienda dahil nga 15 minutes lang yung break time namin. Ganun po talaga sa amin guys, pag may overtime kami, meron kaming 15 minutes na QK or break time sa English. So alam nyo ba guys, pag mga ganitong oras, gusto ko rin pumunta ng city dahil nga buhay na buhay po ang Japan pag ganitong oras. Lalong lalo na po pag gabi tsaka madaling araw, buhay pa rin po ang city ng Japan pag ganito. Lalong lalo na pag Biyernes tsaka Sabado, yun talaga yung maraming tao pag mga gabi na. Okay po, nakauwi na rin ako ng bahay at magre-ready na ako ng kakainin natin for dinner. Ito nga pala yung dinner natin ngayon. Sinigang na baboy. Wow! Bali ito rin yung inulam po kagabi. May natira pa ngayon. At sana meron pa tayong mabaon bukas. Yan, medyo marami pa naman yung sabaw. Papainit ko lang bago tayo kumain. Kasi nga mas masarap kumain ng sabaw, lalo na pag malamig ang panahon. Siguro mga 5 minutes pagka kumulo na yun, pwede na tayong kumain. Mas sanay kasi akong kumain pag mainit yung ulam. Para uminit yung sikmura natin. Kasi nga sa labas kanina, sobrang lamig. Nakalimutan ko pang magdala ng guwantes ko. So bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Ito na yung sinigang na baboy natin. Kakapainit ko lang kanina. Tapos nagluto rin ako ng meatballs, pandagdag sa ulam. Time check muna tayo. 9:30 na ng gabi. Bali kakatapos ko lang maligo. At tinapos ko na rin yung ibang mga gawaing bahay dito bago tayo mag-vlog ulit. So anyways, may magpapa-shoutout nga pala ngayong araw. Unahin na natin to mula kay DK Iceman. Shoutout po sa inyo, sa misis ninyo. Maraming salamat po sa panonood lagi ng mga vlogs ko. And then shoutout naman po mula kay Ma'am Imelda Giyab from Kyoto, Japan. Hello po. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa suporta. Alam nyo po, isa yan sa paborito kong puntahan dito sa Japan, ang Kyoto. Dahil ilang beses na rin po akong nakapunta ng Kyoto, pabalik-balik din ako pag wala akong ginagawa or pag wala kaming pasok. Kasi po napaka-peaceful ng mga pasyalan doon sa Kyoto. Lalong-lalo na po, yun, more on nature spots ang makikita sa Kyoto. Ayun po, isa sa sikat na tourist spot na makikita sa Kyoto, ang Bamboo Grove. Na makikita yan sa Arashiyama, Kyoto. At actually, na-vlog ko na po yan dati nung kailan ba yan? Nung long weekend pa nun or tinatawag natin na Obong Yasumi.
Tapos, hindi lang bamboo forest ang makikita sa Kyoto. Meron ding shrine na makikita doon. Iba't ibang klase ng mga shrine yan, pero sa iba't ibang lugar yan na makikita sa Kyoto. So anyways, salamat po sa panonood po, Ma'am Imelda. God bless you po. And shoutout na rin kay Sir Chuck San 1478 from Gunma, Japan. So si Sir Chuck nga po ay mag-isa lang din dito na nakatira sa Japan. So mas maganda po na marami tayong mga kakilala dito sa Japan, mga kaibigan. Hindi lang po mga kababayan natin kundi mga ibang lahi. Siyempre, mas okay din na makipagkaibigan tayo sa mga ibang Hapon para naman matuto tayo magsalita ng Nihongo at mahasa rin yung mga yung mga communication skills natin. Again, maraming salamat po sa lahat ng nanood at sa mga magpapa-shoutout pa dyan. Mag-comment lang kayo dito. Okay, next naman tayo. May 10-day weather forecast tayo dyan. Ilalagay ko lang dito sa baba. So ngayon nga pala ay Wednesday, Miyerkules po, bukas ay Huwebes. Kaninang umaga nga pala ay ito po yung pinakamalamig, nasa 7 degrees Celsius nga kanina. Tapos nung pagdating ng tanghali, umabot ng 13 degrees. So talagang ito na po yung simula ng winter season na pinaaga. Tapos by tomorrow naman mas malamig po, na nasa 5 degrees Celsius ng umaga to eh. Ang alam ko sa umaga. Tapos aakyat ito ng 15 degrees Celsius. Pero hindi to mainit guys ha. Sobrang lamig na to para sa akin. Ayan po, mula bukas hanggang Monday, nakikita nyo na maaraw at good weather tayo niyan. Tapos makikita nyo dito na yung mga pinakamababang temperature na nasa single digits na lang po. Ayan, nakikita nyo isa-isa. Pero pagdating ng Tuesday, merong 70% chance of pag-ulan. And then sa Thursday, meron ding 50% chance of rain din. At Friday, 35% chance of rain. So, ang maganda kasi dito sa weather app na to, medyo accurate kasi siya pag nandito sa Japan. Pero may time din kasi na hindi siya accurate. Pero bihira lang na ganun na hindi siya accurate minsan. Pero madalas accurate talaga siya. So, ayun lang po sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Japan ngayong buwan or next month. Magdala na po kayo ng jacket. Sa mga lamigin naman po, magdala rin kayo ng makakapal na jacket or yung jamba. Tapos siguro makapal na rin na pantalon tsaka sapatos na medyo malaki-laki din na pangontra din sa lamig. Sa mga nagbabalak din na pumunta sa ibang prefecture dito sa Japan, lalong-lalo sa mga snowy na lugar, iwasan po natin gumamit ng rubber shoes dahil madulas po ang snow pag naglalakad kayo. Dahil ako po nun guys, 4 years ago, nagtry akong mamasyal nun sa Fukui. Winter season pa nun at umuulan pa ng snow nun. Sa sobrang first time ko pong makakita ng snow sa buong buhay ko, naka-rubber shoes lang ako nun, tapos habang naglalakad ako, ilang beses rin ako nadudulas nun dahil madulas po yung yelo doon. Kaya sa susunod na pasyal ko sa mga snowy na lugar, talagang bibili na ako na sapatos na pangkontra sa dulas ng yelo. Dahil masakit po talagang mahulog guys kung ayaw nyong masaktan. Anyways, tumating na rin yung order ko na galing sa Shein. Ito po. Bumili ulit ako ng sweater ko pang taglamig. So titignan natin kung anong kulay ito at kung anong klaseng sweater tong nabili ko. So ito po. Ito medyo makapal siya guys ha. Ayan po. Bagay na bagay ito sa paggagala tayo at ito yung pangloob natin. Ang maganda kasi makapal siya yun. Ayan. Parang na siya yun sa loob. Nagustuhan ko yung tela kasi nito guys. Tignan nyo naman po. Tapos kulay brown pa. Actually M size po ako. Ayan. Pag nag-L size ako, malaki na kasi sa akin eh. Etong M size, sakto lang po sa katawan ko ito. Ayan po. So bago ko susuotin to, lalabahan ko na lang muna. At perfect na perfect ito pag susuotin natin ito pag gumagala tayo ngayong taglamig. At ngayon, hanggang dito na lang muna tayo at itutuloy ko na lang itong vlog ko bukas. Minasang oyasumi nasai, mata ashita ne. Ohayo minasang. So ayun, time check muna tayo. 7:30 na ng umaga. Bale, papasok na ulit ako sa trabaho at Thursday na pala ngayon. Weather check muna tayo, 5 degrees Celsius na po dito. At ayun nga pala, maganda pa rin yung panahon. Medyo maaraw nga pala. Medyo tahimik ng araw ngayon.
Medyo pahirapan na rin lumabas ng bahay pag ganitong kalamig guys, as in sobrang lamig na talaga. Recently kasi medyo ang hirap na rin gumising dahil sa panahon ngayon. Pero kailangan talaga natin kasi magtrabaho para para 'di ba may kikitain tayo. Mahirap na din kasi pag uma-absent tayo kasi malaki rin yung mababawas sa atin. Kaya kailangan nating pumasok kahit na medyo hirap tayong gumising pag ganito na kalamig ang panahon. What if pagdating pa ng December, January, tsaka February, yun talaga yung mas malamig na. Ayun, papunta na ako ng company namin at medyo malapit na rin kasi yung papasukan ko. Bali, konting diretso na lang dun. At ayun, dito na tayo. Time check muna tayo. Alas 12 na ng tanghali. So, kinakailangan kong bumalik ng bahay dahil meron pong nangyari. Nabasa ko po sa balita kanina lang po nung break time ko ng alas 10 na may nasunog po na malapit sa amin. Kaya ang gagawin ko, i-check ko lang yung bahay kung okay pa. Dahil kanina pa kasi ako kinakabahan guys eh. Hindi kasi ako mapanatag ngayon kaya mas sigurado na i-check ko na lang. Di bali nang hindi ako makakain ng lunch ngayon. Basta makabalik na ako ng bahay. Dito na ako sa bahay ngayon. Pasok na lang tayo at i-check natin yung mga yung mga loob. Ayun, okay na po. At good news naman po guys na hindi naapektuhan yung bahay natin. Medyo naaamoy ko lang yung sunog dito. Grabe nga. Maaamoy mo yung sunog ng kahoy. At ito nga. Ito yung malapit sa amin guys na nasunog. So ang dami po mga fire trucks din ngayon. Yung mga bumbero po na nagsipuntahan dyan. Ito po yung sunog na nangyari. Bad news nga po ay 5 bahay po yung nasunugan dyan ngayon. Base po sa balita. At hindi na tayo makalapit kasi dito guys. Grabe, sobrang kaba ko talaga. Talagang hindi ko alam gagawin ko. Pero okay naman po at safe naman yung bahay natin. At ang masama pa, medyo malapit yung nasunog mula sa amin. Konting lakad lang po as in. At dito na kasi yung baba ng baba ng daanan papunta ng bahay. Ito po. So ayun po, bali babalik na ako ng company ko ngayon. Medyo nag-rush lang kasi ako. At hinihingal ako sa sobrang pagod ko guys. Talagang binilisan kong magbisikleta para masiguro na okay yung bahay. So di na natin kailangan pumunta doon. At meron na kasi mga bumbero at mga pulis na nagbabantay doon. At bawal na rin kasi pumasok sa mismong daanan na yun. So ayun lang po. Talagang hanggang ngayon po ay naaamoy ko pa rin yung sunog. So bale, makakaabot pa naman tayo ng company guys. Pagkarating natin doon, saka ako kakain ng lunch. Kahit na medyo kulang na tayo sa oras. Ang importante kasi hindi tayo magutom sa trabaho at may laman din yung tiyan natin. Time check muna tayo, 7:15 na ng gabi. So bale, dumaan muna ako dito sa Family Mart dahil gusto kong bumili ng sabaw pag uwi tayo ng bahay at meron tayong uulamin. Okay po, nakabili na ako ng cup noodles ngayon. Dahil tinatamad kasi ako magluto ngayong araw. Gabi na rin, maaga-aga pa tayo bukas. Okay po, nakauwi na ako ng bahay. Bali meron tayong biniling karagi kanina. At syempre, cup noodles. Yun na yung uulamin natin ngayon. Dahil wala na rin tayong oras na magluto. Kanina nga pala, nung dumaan ako sa labas bago ako pumasok ng bahay, amoy sunog pa rin kanina. So update naman po sa sunog kanina. At sabi po nila dito kanina, buti na lang at nakalabas silang lahat nung nangyari yung sunog. Actually 5 bahay po yung yung nasunog. Yung isa po talaga yung pinaka malala. At yung sa ibang bahay naman po, yun yung mga nadamay. At thank you na rin kay Lord dahil lahat po sila ligtas at wala pong nasaktan. So ang nangyari po kanina, ang dami pong mga fire trucks na mga dumating kanina. Bandang 8:30 ng umaga yun eh. Bali na sa trabaho pa ako ng kanina, kakapasok ko lang. Tapos meron ding isang helicopter na dumating. Tsaka yung helicopter na dumating, mga rin yun, pang ng tubig din para may katulong yung fire truck. At meron din sa helicopter. So awan naman po ni Lord at wala naman pong nasaktan at lahat po sila nakalabas nang nangyari yung sunog. Dahil mas mahalaga po talaga ang buhay kaysa sa material na bagay.
Okay po. So bago tayo magpahinga, gagawa muna ako ng lumpiang Shanghai para may maluto tayo bukas. Ayan. Ito na yung giniling na tinimpla ko kahapon nun eh. May bawang na, carrots at iba pang mga ingredients na nilagay ko dito. Tapos hindi rin mawawala ang lumpia wrapper. Ayan. Sa isang supot na ito, merong 10 piraso na laman sa loob. Ayan po. At ito na yung sinimulan ko nung kahapon. Itong lumpia. Bali pagpasensyahan nyo na lang po guys. Medyo malaki po yung pagka-fold ko. Busin ko muna itong wrapper na to bago tayo magpahinga. Masarap pa naman to pag bagong luto. Tapos crunchy pa yung, yung wrapper. Yun kasi yung masarap pag bagong luto. Ayun, kumuha na rin ako ng tubig para dumikit yung wrapper natin. Pang support. At ito na lang yung nabili natin guys. Wala na kasi yung pabilog na wrapper. Kaya no choice, ito na lang. Itong square type na wrapper. Ayan. Medyo matigas nga lang siya pagka tatanggalin. Kailangan magaan ang kamay mo dito. Kasi yung gumawa ko medyo butas-butas yung yung wrapper. Bigat kasi ng kamay ko guys. Pag gumagawa akong ganito. Daling mapunit yung papel pag sa akin.